Nalalapit na Ranyag Tiamyanan Trade and Travel Expo 2025. Ating pag-uusapan kasama sina Ms. Vida Carnabacani, Small Medium Enterprise Development Division Chief ng DTI Region 1. At kasama rin natin sina Department of Tourism Region 1 Director Evangeline Dadat, Sir Marcos Hales, ang Tourism Operations Officer 2 ng Province of Pangasinan Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, at si Ms. Jesusana Pajarillo ng Sam's Sugarcane Juice Shop sa Lawag City, Ilocos Norte. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Siguro unahin na natin si Ma'am Vida. Una po sa lahat para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano po itong Ranyag Tiamyanan Trade and Travel Expo at kailan po ito nagsimula at saan po ang venue? At para malinawan din ng ating mga manonood, ito po ba yung first of its kind na event? Magandang hapon po sa ating lahat. So ang Ranyag Tiamyanan Trade and Travel Expo 2025, One Town, One Product, One Destination, ay in partnership po ng DTI sa Department of Tourism. Ito po ang una na partnership po namin sa DOT, though nagkakandak na po ng various trade fairs po ang DTI. So last year, kinandak na rin po namin ang aming trade fair sa Festival Mall. So gaganapin po itong Ranyag Tiamyanan Trade and Travel Expo po natin sa Festival Mall po ulit. Nagsimula na po ito kahapon, yun po yung ating official opening ceremony po. At hanggang sa Sunday po ito, magtatapos po ito sa Sunday. Naalala ko lang, Kuweng Ma'am Vida, no, nabanggit ng Pangulo, madalas nababanggit ng Pangulo ito sa kanyang mga talumpati, yung one product talaga, na sabay may mani na sikat. Anong probinsya yun? Na sinabi niya na kapag galing ka sa probinsyang ito o sa lugar na ito, alam na dapat na o attributed sa lugar na ito. Sa Iligan. Ayun, sa Iligan. Doon siya, yun naalala kong speech. So bago ko pumunta sa second question, paki-explain lang po kasi Ilocano term yung Ranyag Tiamyanan. Ano po yung ibig sabihin nun para dun sa mga hindi taga-norte? Yung Ranyag po, it means light, brilliant. So yun po yung mission po ng aming expo po ngayon. To illuminate po yung mga products and culture ng Region 1 and bring it here po sa Metro para makilala po ng lahat. Ayan. So ito na kay Director Evangeline. Para sa mga nais pong dumalo, ano po yung mga produkto na tampo kataasan sa fair na ito at ano yung mga travel and leisure na maaari din nilang makita dito para sa travel experience sa Ilocos Region? Mabuhay! Magandang araw po sa inyong lahat. Taimbag nga aldaw kadakuyo amin. Greetings from Ilocos Region. Ilocos and Pangasinan Region. Okay. Ano po ang mga makikita ninyo sa Ilocos Region kung pupunta po kayo doon? Kung kayo po ay mahilig sa sports, pwede po kayong mag-surfing. Nangyayari po ngayon ang surfing break sa may La Union. Kung LU po ang pinag-uusapan, surfing po yan. At saka, meron din po tayong mountain climbing. May mga waterfalls tayo doon. So, pagkatapos ninyong mag-surfing, pwede po kayong umakyat sa bundok at ma-enjoy ang Tangadan Falls. Yan. So, doon naman po sa 100 Islands sa Pangasinan, may mga sports facilities. Pwede po kayong mag-dive. May helmet diving po tayo doon. Sa pagpunta naman po tayo sa Ilocos Sur, may mga cultural and historical tours po tayo doon. Sa Ilocos Norte, pwede din po kayong pumunta sa beaches. May white beach po doon sa Pagudpud, Ilocos Norte. Okay, doon naman po ngayon sa Ranyag Festival Mall. Marami po kayong mga travel and tour operators na pwede niyong kausapin at i-customize yung mga tours na gusto nyo. Kung gusto nyo ng budget tours, meron po kami doon. Pwede nyo pong sabihin yan sa aming mga tour operators na nandun ngayon. Andun din po ang mga hoteliers. So, kung gusto nyo ng sosyal na hotel, andun po sila at pwede nyo makita ano po ang services ng isang hotel sa Ilocos Region. So, samut-sari pong mga tourism circuits at saka tour packages ang papakita nila sa inyo pag nandoon po kayo sa mall na makikita po doon sa Mandaluyong.
Para pa rin sa inyo, Director Evangeline, ano yung mga paghahandang ginawa nyo to make this Trade and Tourism Fair happen? I'm pretty sure matagal plinano ito at sino-sino po yung mga ahensyang nagtulong-tulong? Of course, andito po ang Department of Trade and Industry. Okay, nagkaroon po kami ng MOA na paigtingin ang experience ng turista sa region. So, i-take advantage natin yung mga products ng ating mga communities kasi gusto rin natin silang tulungan. So, dadalhin natin yung mga turista dyan sa bundok. Narinig nyo na po ba ang Dumalneg, Ilocos Norte? Narinig nyo na po ba ang Bani, Pangasinan? So, andyan po sila ngayon sa Festival Mall. Kung gusto nyo pong makita ang mga lugar na yan. So, nakipag-usap din kami sa mga LGUs, no? Pangasinan, Provincial Capital, yung mga LGUs ng Bani at saka Dumalneg. So, collaboration po ito. No? So, hindi lang po ang mga national agencies ang nag-usap, kundi pati po yung mga stakeholders, yung mga exhibitors na nandun po ngayon. So kay Director Evangeline pa rin po, no, sulitin na namin kayo. Para sa inyo, ma'am, gaano po kalaking tulong at kahalaga yung pakikilahok ng travel agencies, tourism sector at ating maging yung mga nasa event mismo, yung mga MSMEs? Malaki. Kasi magkakaroon sila ng bagong mga customers. No? Makikilala sila dito sa exhibit na ito, sa trade fairs na ito. Sabi ko nga kanina, pwede silang makipag-deal kaagad, face-to-face doon sa mall. Kung sino man yung mga pupunta doon, bibili or magtatanong, yan po yung kanilang mga potential na future customers and clients. Tsaka kasi malapit lang ang norte, mababiyahe mo siya by land. Pwede rin naman by air kung bandang Ilocos Norte, di ba? Opo, meron po tayong airport, international airport sa Maylawag City. Pwede din po silang mag-bus. Meron po tayong mga buses dyan sa Cubao at Pasay. Diretso na po yan sa papuntang La Union, papuntang Vigan, papuntang Lawag. So, very accessible po ang Region 1. No? So, it only takes 4.5 hours to reach us. No? So, either you go to Pangasinan or as far as Ilocos Norte, you can go there by land or by plane. Para naman kay Ma'am Pajarillo, as an exhibitor po, no, pwedeng pakikwento nyo po sa amin kung paano naman po nagsimula yung sugarcane juice shop ninyo. Magandang araw po sa ating lahat. Nagsimula po yung aming negosyo way back 2017, na is bali 8 years na po. Sa pamamagitan po ng bicentennial din po. Ang sugarcane juice po kasi, or ang tinatawag po namin sa Ilocano na UNAS, ay ang one town, one product po ng Lawag City. Yun po ang isa sa pangunahing source of income po ng mga taga-Lawag, particularly sa Baksil and sa iba pa pong barangay na nagtatanim na rin po. Bali, ito po ay lumawig or naging successful po nung tinulungan din po kami ng Department of Trade and Industry sa pamamagitan po sa pagsali ng mga trade fairs and pop-up events sa mga Robinsons Malls po o sa iba pa pong lugar. Napakalaking tulong po ang naibigay sa amin ng DTI dahil sa pamamagitan po ng pagsali namin sa mga ganitong events na ipopromote po namin or na iso-showcase po namin yung aming lokal na produkto sa ibang bayan at sa mga iba pa pong tao or mga magiging customer po namin in the future. Maraming salamat po. So sa inyo pa rin po, Ma'am Pajarillo, para naman po sa ating viewers, tell us something more about your products and ano po yung mga produkto ng Sam Sugarcane Juice Shop. At saan po yan available? Maraming salamat po sa lahat. Ang sugarcane juice, Sam Sugarcane Juice Shop po ay matatagpuan sa SM City Lawag Food Court. Yung bagong bukas po ngayon na SM. Sa second floor, amin pong ina-offer ng mga produkto ay ang pure sugarcane juice with calamansi. Meron din po kaming detox. And ang sugarcane juice po namin is an alternative or option po na as substitute po sa processed sugar. Ito po ay natural na sugar
na sweetener po na aming fresh juices, ma'am. Nabanggit nyo, ma'am, na natulungan din kayo ng DTI. In what way po? Baka pwede nyo pong bigyan kami ng detalye para kung may nanonood at nakikinig dyan na gustong magsimula ng kanilang negosyo, ay pwede rin silang humingi ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno. Yes, yes, sir. Thank you po. Ako po isang graduate ng KMME na nag-undergo po sa mga seminars and training, mentorship and coaching na malaking tulong po para sa amin na MSME dahil natututunan po namin kung paano namin i-manage, i-market, at saka paano po namin mapapalawig yung aming negosyo sa iba't ibang paraan po. Salamat po. Kay Sir Marco naman, so bilang naimbitahan din po kayo sa yung inyong province sa Pangasinan dito sa expo na to, sino po yung sino-sino po at inyong sinamang mga sector sa turismo para syempre maipromote naman din po ang Pangasinan? So, ayan po, good afternoon po. Bukod po sa effort po ng Provincial Government of Pangasinan and through Pangasinan Tourism and Cultural Affairs Office, katulong po namin ang mga iba't ibang asosasyon po dito ng probinsya po namin tulad na lamang po ng Pangasinan Tourism Officers Association and yung dalawang asosasyon po namin ng mga asosasyon po ng Local Travel and Tours Operators Association and the Pangasinan Tour Operators and Travel Agencies. So yan po yung mga dala po namin. Katulungan po namin sila sa pagpo-promote po ng destination po namin sa Pangasinan. Para kay Sir Marco pa rin po, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po yung top 3 destinations na may pagmamalaki ng Pangasinan? Dapat isama niyo, sir, kasi ang tatay ko taga Alamino, so dapat banggitin. Kami taga Santa Maria yung parents. Definitely po. Nandiyan na po ang Bulinaw po, which nanalo po siya ng award recently na Destination of the Year nitong 2025 Philippine Tourism Awards. And of course, the 100 Islands National Park po. Ayun. Ang pinakamakasaysayang po na national park po dahil siya po ang pinakauna pong national park po ng bansa. And of course, ang ating Birheng Manawag. So, dinarayo po ng ating mga kababayan. And of course po, marami pa pong destination po ang province of Pangasinan po na ipinagmamalaki po namin na pwede pong bisitahin tulad na lamang po ng aming provincial capital complex po sa capital town po sa Lingayen po. Sa inyo po rin, Sir Marco, so matapos po yung mga nagdaang bagyo, kumusta naman po yung tourist destinations ng Pangasinan at paano po kayo agad nakabangon mula dito sa mga bagyong ito? So, ayon po sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, mayroon pong 41,000 po na families po na affected po ng habagat nung nakaraan po na mga buwan. So, nagkaroon po ng pagtutulungan po ang mga local government po natin and kasama na rin po dyan ang aming butihing Governor Ramon V. Gico III po sa kanyang effort po na mas mapabilis po ang pagbangon po ng ating mga lokal na pamahalaan saka ang ating mga mamayan sa nangyari po na habagat po sa atin. Yeah. Sir, nasa inyo po yung pagkakataon para po imbitahan ang lahat sa probinsya ng Pangasinan. So, ayun po, iniimbitahan po namin ang lahat po na bisitahin po at dumayo po sa at makita po ang ganda po ng aming probinsyang Pangasinan. Ayun po. Thank you very much po. Kay Ma'am Bacani, Ma'am Vida, bago tayo magtapos, ano po yung additional na nais niyong ibahagi sa ating mga manunood para sa Ranyag, Tiamyanan Trade and Travel Expo 2025 at syempre, mensahe niyo na rin po sa ating mga kababayan. So inaanyayahan po naming lahat na magpunta po kayo sa Festival Mall hanggang Sunday po ito. Para po, nalalapit na po ang Christmas, pwede na po kayong bumili ng mga produkto from Ilocos Region sa inyong pangregalo. At kung gusto nyo naman pong magbakasyon, dahil nalalapit na ang Christmas break, punta rin po kayo doon para makita nyo naman po yung mga tourist destinations po ng Region 1. Pahabol na lamang po, ma'am. Paano po, nabanggit ni Director kanina yung kung gusto nyo mag-customize ng bakasyon ninyo, kung paano naman po kung gusto nyo magsimula ng negosyo. So meron po bang pwedeng tumulong on-site? Opo, meron po. Lapitan nyo lang po yung booth po ng DTI at tutulungan po namin kayo at inform po namin kayo sa mga serbisyo at programa po namin. Yung nabanggit po kanina ni Ma'am Jesusana, yun po yung 10-module program po ng DTI, yung
Kapatid Mentor Me program. So yun po kung gusto nyo pong magnegosyo or gusto nyo pa pong mapalawig ang inyong negosyo, puntahan nyo lang po kami dun sa booth po namin doon. Malapit lang po sa entrance at tutulungan po namin kayo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagpunta po sa aming studio. Ma'am Vida Carnabacani, Small Medium Enterprise Development Division Chief ng DTI Region 1, Department of Tourism Region 1 Director Evangeline Dadat, Sir Marco Sales ng Province of Pangasinan Provincial Tourism and Cultural Affairs Office at kay Ms. Jesusana Pajarillo ng Sam's Sugarcane Juice Shop sa Lawag. Maraming salamat po sa inyong lahat.